Sumainyo ang Panginoon. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Pasko po, hindi matapos ang Pasko. At manipong bagong taon sa inyong lahat. In advance, para mamaya. So bahagi yun ang ating pagdiriwang na ang bagong taon na ito ay pagdiwang natin sa dakilang kapistahan na mahal na Birhen Maria bilang ina ng Diyos. Bahagi mo kung saan ay gabay-gabayan tayo sa ating pagdinilang. Una, narinig natin sa Ebanghelyo sa Lucas sa halip na galing sa isip naman ni Maria ang mga bagay na ito. Ano ba yung nakagaling natin sa isip natin? Matatapos ang 2023. Pero ano ba yung nakagaling sa isip natin? Kabiguan, kapitalian, kalungkutan, o kasalanan, kaligayahan, kapayapaan. So bahagi ko, sapagkat kailang mapamili, ano ba naman yung sa ating isip? Kasi kapag sabi lang natin, no, we can choose what memory we can have. Pwede tayo pumili ng memorya na maging bahagi ng ating pagdiro sa litig na ito. At hindi ko makalimutan kasi masakit eh. Siguro, gawa na hindi mo pa napapatawa. But we can choose. We have the power to choose what memory ang dala-dala natin para sa taong 2024. Yung nakalipas, tapos na yun. Pero kung ano bang memorya ang magnatili sa ating isip, ay sana makita natin we have the power to choose what memory. At of course, sa bahagi ng pagkilos para kay Maria, ano nakita natin? Yung natanim sa isip ni Maria Yalin, yung kwento ng mga pastor. Ano ba yung kwento ng mga pastor na may anghel na nagpakita sa kanila na nagpahain ka rin na umahawit husana sa itaasan, husana sa Diyos, husana sa anak ng Diyos, ang pagbibigas ng Diyos. Yun ang memory na dala-dala ni Maria. Kaya sana maliwan natin, sana natin maliwanag. Baka sabihin nyo, Father, ito na lang palagi naalaala mo. No, you can choose what memory na pwede ninyong maging bahagi ng inyong buhay. Kaya sa misa, kung maalala ninyo, sinasabi palagi ng pari, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So, nasa atin, anong klase ng memorya ang kinakailangan natin dadalhin sa 2024? Kung sabahin natin, kahit na hindi yung memorya na gusto natin, pero ito yung palaki sa pisingin, tawag natin ito, mga unfinished business, mga hindi tapos na mga gawain na papala. Kaya kinakailangan nila, tapusin natin. Tapusin natin. Pero yung memory na naman na makita natin sa pagkilos natin sa litig na pwede, ang memory na ikita natin ang pagliligtas ng Diyos. Sanayin na huwag natin kalimutan. Ang Diyos na naging bako para ang tao ay tunay na maging kabahagi ng pagka-Diyos niya. And you know, ang
Siya na po ang maging bahagi ng ating pagninilay sa daigdig na ito. Ano na yung napakalakay? Kasi makakala natin, we have become slave of the memory. Hindi dapat tayo maging bilanggo ng ating memorya. Kaya maganda rin mo yung hindi ka naman magpasa. Anong sabi? Hindi ba kayo alipin? Gawa ni Jesus. Kayo tinuturing kong mga anak ng Diyos. So, sana po, ay hindi na huwag namin kalimutan. Kapag sa tingin ninyo kayo ay naging alipin ng iyong masamang memorya, hindi kami sa Diyos ka. Bahagi at kapag sabihin ninyo, our future ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating nakalipas, para na yung sinabi ng walang kapangyarihan, ang ating pananampalataya kay Jesus. Nabaguhin tayo at tayo ay palayakin mula sa memorya na nagdudulot sa ating ng pagkakaibig. Nais ng Diyos na atin, tayo ay maging malaya. Nais ng Diyos na atin, tayo ay lumigaya. Pangalawa, ngayon, pagsabi ng bago na, talaga tayo may New Year's resolution. Looking forward, bahagi yun kung saan ay siguro may iba-iba tayong mga bibigyan sa buhay para sa 2024. Sabi ko ng mga dalubasa sa kanilang pagkilos, ang kanilang pagkaya ay our goal should not be a goal of avoidance. Halimbawa, gusto nyo maging sexy. Ang goal daw dapat ay hindi ako kakain. Hindi ako kakain na kanin, hindi ako kakain na baka, ice cream, no? Mas maliit pa yung chance na magagawa yun. Ano yung sabi nila na mas approach na maging bahagi? Yung go of approach. Approach. Ibig sabihin, ano yung pagkilos na pwede mong gawin? Hindi ano yung aalisin mo, o ano yung gagawin mo. Ito na ba, gusto mong sabihin ako ay kakain ng gulay, maraming gulay. Ako ay mag-exercise palagi. Pwede ka mag-set na every other day, 30 minutes. So, goal of approach. Hindi goal of avoidance. Kasi kalimitan kami goal of avoidance. Hindi na mahirap para malayo na hindi naman sinasabi hindi pwede. Pero mas magaling lang yung goal of approach. Yun ang gusto mo na magawa sa buhay ko. Something na may gagawin ako. Hindi yung something na aalisin ko. Ang maaari, siguro, may tanong, kapag nasabi tayo na kumain tayo ng gulay, mas maraming gulay, mas maiwanan na, mas kakaunti yung kakainin natin na tabak, at saka na sugar, at saka ng kanin. So, yun ang bahagi ng pagkilos na kung saan ay makita natin goal of approach. Kaya maliwanag ko na makita natin sa banal na kasulatan na pinamamanig sa atin ang may kapal ngayong panahon na ito na nagdakilang kapistahan ni Maria bilang ina ng Diyos. Ang paanyaya niya sa atin namin na, well, sabi natin dalawa yun. Minsan na iwasan mo ang kasalanan. So, goal of approach ano yun? Kawawa ka na magpapahayag sa iyo ng pagkilos ng kapanalan. Kaya natin nito, narinig sa akin, ako'y anak ng Diyos. Bahagi ko.
Nandito na rin yung pangatlo, no? Na mapagtibay sa atin. Na sabi na all of siya i-intensify natin our very identity. Ano yung identity natin? Para po sa mga Israelita, nakita natin sa unang pagbasa sa aklat ng Katilan. Ano yun? Yung pahayag ng Diyos kay Moises. Anong sabi na, sabihin mo kay Aaron, ganito mo babasbasan ng aking bayan. No? Yung mga paring na madaling kumanda, ginagamit nila ito. No? Nagkaroon na parang hindi ako tinamaan ng biyaya ng pagkanta. No? Pero yung unang pagbasa ay yun po ang may mga paring kinakanta ito, no? Bilang blessing. Ano yun? Pagpalaing kanawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan kanya at subaybayan, ringapin kanawa niya at bigyan ng kapayapaan. So ito yung pagpapapel. Bakit? Kasi maliwanag sa mga Israelita natin. Itutuloy ko lang. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko at pagbibindisyon sa mga Israelita. Bakit? Kasi yung mga Israelita itinuturi nila natin. Ito yung bayang pinili ng Diyos. The chosen people of God. That is the identity of being an Israelite. Tayo, ngayon, sa pagdiriwang natin ngayon, sa dakilang kapistahan ng mahal na Bebe Maria, bilang ina ng Diyos, it shows our identity. Kung minsan po yung mga kapatid natin na mga hindi katoliko, hindi nila maunawaan yun. Kasi hindi nila na-identify yung kanilang sarili kay Maria. Pero napakaganda ko ng identification na binigay para kay Maria. Maria, ina ng Diyos. We are not only the chosen people of God. We are the chosen family of God. Tayo kapamilya ng Diyos. No? Si Maria ay ina ng Diyos. Tayo, ano tayo? Ay hindi lang tayo anak ng Diyos. Hindi lang tayo anak ni Yahweh. Ano rin tayo? Kung si Maria ay ina ng Diyos, in reverence to Jesus Christ, ano tayo? Kapatid ni Jesus. Kapatid tayo ng Diyos. Bahagi yun, ang reference is family. Kaya nga yung pagdiriwang natin kahapon natin, yung holy family. Yan ang pinaka-basic unit of a society. Pamilya. Mas malapit yan sa akin kapag sinabi mong bayan ng Diyos. At sana, makita natin ito yung sabi natin, all of approach natin. Na makita natin at patuloy natin pagkilos, anak ako ng Diyos, kapatid ako ni Jesus, kapatid ko ang Diyos. Kaiba ko ang Espiritu Santo. So, bahagi mo na kung saan ay makita na kaya ako'y nagtitiwala na ang 2024 ay isang panahon na hindi natin alam kung ano mangyayari. Bahagi mo. Pero maliwanag na ngayong 2023, nakasabi natin natin, kahit kayo naging survival ng COVID-19, natapos na ko sa pandemya. Pero lanahin ng mga karanasan natin ng mga nakalipas na mga tao, ay lalo magpagpag sa atin at magpatibay sa atin natin, hindi ako papabayaan ng Diyos. Ako'y kapamilya